bakit karamihan ng Pinoy mas pinipili ang employment kaysa sa business. Kung ang goal mo ay freedom at unlimited income, bakit karamihan sa atin mas pinipili ang trabaho na may fixed na sahod lang? Gusto mo ng mas maraming oras, pero araw-araw naka-align ka sa oras ng iba. Gusto mo rin ng mas malaking kita, pero may hangganan ang sweldo na hindi ikaw ang nag-set. At ito ang tahimik na cycle na paulit-ulit nangyayari. Mag-aaral, graduate, mag-apply ng trabaho, ma-hire, sumahod. Now, ang mangyayari sa sahod mo, gumastos ka sa mga bills, kulang, nag-overtime ka. So, mapapagod ka. Tapos, hintay ka ulit ng sweldo. Ganun palagi yung routine. Every cut-off, may relief. Pero ilang araw lang, balik ulit sa stress. And may mga pagkakataon na proud ka. Kasi bakit? Siyempre, may trabaho ka may income ka. Pero deep inside, may tanong tayo palagi. Kahit hindi mo man sabihin, darating yung time na mapapatanong ka, ito na ba talaga? May promotion minsan, pero kapalit nun, mas mabigat na pressure, mas mabigat na responsibilidad. Pero alam mo yung kita, hindi naman ganun kataas. May bonus minsan, pero hindi sapat para baguhin yung buhay. Kasi diba sa atin, every 12 months lang naman yung bonus, napakaliit lang. Minsan kulang pa sa utang. At habang tumatagal, hindi mo napapansin, mas nagiging dependent ka sa sistema na hindi ikaw yung may control. Don't get me wrong. Hindi ito tungkol sa kung alin ang mas madali. Ang mas malalim na dahilan, hinubog tayo ng sistema para maging follower, hindi maging creator, hindi maging owner. Kasi bakit simula bata? Sumunod sa teacher, sundin ang instructions, itaas ang kamay, bago magsalita. And kung mapapansin mo, walang subject noon tungkol sa paano kumita, paano magbenta, paano mag-decide sa risk. Kaya pagdating sa totoong buhay, mas komportable ang may boss. Kasi bakit? Wala ka nang isipin, basta papasok ka lang ng 7 to 5 or kaya naman 9 to 5 or depende sa oras na binigay sa'yo sa work mo. Kaysa ikaw ang gagawa ng sariling direction. Hindi dahil walang potential, kundi dahil hindi yun ang nakasanayan. Darating ang time na pipiliin mo ang siguradong maliit kesa sa uncertain na may possibility na lumaki. Pipiliin mo ang monthly salary kahit alam mong may limit. Hindi dahil kulang ka sa kakayahan, kundi dahil mabigat ang responsibility kapag ikaw na ang magde-decide para sa sarili mong income. At dyan maraming tao ang natitigil. Ngayon meron akong tanong sa'yo. Kung pareho kang mag-e-effort araw-araw, bakit pipiliin mong may limit ang kita mo? Hindi issue dito ang pagod. Kasi bakit? Pareho lang ang pagod sa trabaho at business. Ang difference, sa isa, kahit anong trabaho mo, may limit lang ang kita. Sa isa, ikaw yung magsiset ng income na gusto mo. Doon nagsisimula ang shift, hindi sa pera agad, kundi sa awareness. Mag-build ng income habang employed ka pa. Hindi kailangan biglaan. Start with side income like mga online selling, digital services, affiliate. Your goal is magkaroon ka ng option. Kumbaga, sanayin natin yung sarili natin sa decision making. Kahit simulan natin sa maliit, ano ba yung ibebenta? Paano ba ibebenta? Kanino ibebenta? At ito yung mga skill na hindi natin natututunan sa school. So, ask yourself every day, like from magkano ang sahod ko to ano yung value ang kaya kong i-offer na babayaran ng ibang tao. Kasi actually, dyan nagsisimula yung growth. So, don't get me wrong, hindi po mali ang employment, napakarangal po niyan. Pero alam naman natin na kung doon ka lang aasa habang buhay, limitado lang talaga yung magiging income natin. Ngayon, ito yung tanong ko sa'yo. Magiging employee ka lang ba ng sistema o magiging builder ka ng sarili mong income? Kung walang limit ang income at oras mo, anong klaseng buhay ang pipiliin mo?